Alam niyo ba na dito sa Hong Kong, hindi ka pwedeng papara ng bus kung saan-saan? And for this chismis, pag-usapan natin yarn. Hello everyone! Welcome to my personal vlog. Lizzie is here again for another chismis. And for today's nga, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba sasakay ng mga bus dito at kung saan ito titigil. Well, dito sa Hong Kong, napakadisiplin ng mga tao. Sumusunod talaga sila sa batas na pinapatupad ng government. Kahit na napakaraming tao dito sa Hong Kong, pero hindi nagsisisikan tuwing sasakay ng bus dahil napakadisiplinado nga ng mga tao dito. At alam nyo ba na yung mga bus dito is hindi titigil kung saan-saan. Hindi ka pwedeng magpapara na kung saan-saan. So, kailangan talaga na doon ka maghintay sa bus station. Magkakaiba yung bus terminal at saka bus station. Of course, alam naman ng lahat na yung mga bus terminal, alam natin lahat na yung mga bus terminal, doon talaga titigil yung mga bus. Pero alam niyo ba yung bus station is yun yung tinitigilan ng bus. So dito sa Hong Kong, maraming mga bus station. So nakikita nyo yan sa video na yung may bilog na may number. So yun yung number ng bus na sasakyan. Ayan, sinum ko no sa inyo. So everywhere, maraming mga ganyan. So pag nakakita kayo ng ganyan, ibig sabihin is mga bus station yan. So dyan talaga mismo titigil yung mga bus number na sasakyan nyo. At dito sa Hong Kong, very convenient din yung transportation nila dahil meron silang app, so malalaman mo kung ilang oras or ilang minuto ba darating yung bus na sasakyan mo. And yung mga bus dito is merong numbers. Makikita mo din kung saan patungo yung bus at kung saan na siya at kung magkano yung pamasahe. Well, kung meron ka ng bus number, so hanapin mo naman yung bus station. Napakarami kasing bus, kaya napakaraming mga bus station. So sa isang bus station, maraming number yan ng bus. So dyan talaga titigil ang bus sa bus station. So ayun na nga, gaya dito na tumigil yung bus sa bus station dahil ngayon sasakay ako ng 68M papuntang Tsuen Wan. At sa ground pala viewers, merong nakalagay na mga numbers. So kung saan doon yung number ng bus na sasakyan mo, doon kayo pipila. So hindi dito siksikan. So kung sino yung nauna, siya yung naunang sasakay. First come, first serve. Hindi kagaya sa atin na siksikan talaga pag naghintay ng bus, no? Pag mahina ka ay hindi ka makakasakay. Pero dito sa Hong Kong, well-organized yung mga tao, disiplina, nagpipila. Kung sino yung nauna, hindi siya yung nauna. Nagpipila talaga dito hanggang sa likod. Mapapansin nyo din, pag nandito kayo sa Hong Kong, yung mga ground, mayroong mga iba't ibang number. Kaya kung ano lang yung number ng bus na sasakyan mo, doon ka magpipila sa number. And yung mga bus pala dito is double-decker. And double-decker na tinatawag. So, dalawang palapag, pipili ka kung saan ka uupo dyan. Majority na ginagamit dito ng mga tao for transportation is octopus card. So since nga na ano na sila, advanced na sila, so maglo-load ka lang ng octopus card and yung octopus card mo, yun yung gamitin mo pamasahe. Majority talaga ng mga transaction dito cashless, pero tumatanggap pa rin naman sila ng cash, hindi kagaya ng China na hindi talaga sila tumatanggap ng cash. Bihira mo talaga makikita yung kanilang pera kasi nga everything is done online. At alam niyo ba dito sa Hong Kong, napaka-amazing talaga dahil maraming mga babae ditong driver ng bus, and alam niyo ba napaka-sexy at napakaganda ng mga bus driver dito. Hindi mo kaakalain na bus driver sila kasi nga ang papayat, pero grabe talaga. Woman can do what man can do. Ano ba yun? So, pag in case naman nawala yung laman ng octopus card mo, pwede ka ding magbayad ng coins. Pero dito nga, hindi, walang konduktor dito. So, ikaw lang magbabayad sa sarili mo. Meron parang alkansya doon na doon mo ilalagay yung pera. Pero kailangan talaga exact amount yung ibabayad mo kasi pag buo yung pera, hindi mo na makukuha yung change mo. Hindi ka din bigyan ng driver ng change kasi yung driver parang may harang. So, alam na ng mga tao yan. Pag yung pamasahe is 8-10 yung binayad mo, wala ka ng sukli.